Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bakit nga ba nagbibitiw na si Nicholas Kaufman at yung Jacobs na kanyang associate? Bakit magbibitiw sila as a defense counsel kay Digong? Maraming mga haka-haka dyan na itong si Kaufman daw ay malaki na ang natanggap, so okay na, di ba? At hindi lang yon ay expire na daw yung kontrata nitong Nicholas Kaufman at Jacobs dyan kay Digong as a defense counsel. Pero maraming haka-haka to na si Digong daw ay meron na namang napupusuan na bagong magaling na defense lawyer na dyan din mismo kukunin din sa Netherlands na mga in-endorse ni Kaufman. Naku, mukhang naano yata si Digong sa trap Mukhang na-trap si Digong ng mga Europeans. Kasi bakit naman kasi naniniwala si Digong diyan kay Kaufman? Pinaikot-ikot lang ni Kaufman yung kwento Tapos ngayon meron na namang ibibigay si Kaufman na mga dating ICC judge. Meron na namang ibibigay, pagpipirahan na naman. Kayong mga DDS dyan, huwag kayong maniniwala dyan sa mga Kaufman na yan, sa mga ICC judge na yung retired na nag-apply para kay Digong na magiging defense lawyer, kasi hindi yan mga Pilipino. Ito hindi naman ako galit sa DDS. Ako neutral lang talaga kung saan yung demokrasya natutuo, doon ako. Ngayon, ito bakit kukuha si Digong ng hindi Pilipino? Di ba ang puso noon ay napunta sa European Ang puso ng Kaufman na yan ay nandun sa acting ngayon ng mga judge ng ICC. Kaya isa lang one heart lang sila yan. One heart yan. At baka nilalaro lang talaga si Digong nito. Pinapaikot-ikot, pinaasa-asa, umaasa si BP Sara na magaling daw tong Kaufman. Pero magaling magluto. Niluluto sila sa sariling mantika. Ito yung nangyayari. Ito yung nakita ko At nang makakuha na si Kaufman ng 1 bilyon sa mga Duterte, okay na, di ba? Resign siya kaagad. Para kung makulong si Duterte, excuse siya doon. At yung kanyang ilagay na bagong counsel, defense counsel, yun ang mablame. Yun ang scapegoat. Kung makulong si Digong. Kaya napakagaling tong si Kaufman Hindi sa pagdepensa, kundi sa pagpapaikot lamang sa mga Duterte. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong magalit kung may sinabi ako dahil ito'y posibilidad. At hindi parang katotohanan Ano sa tingin nyo, di ba? Wala akong masamang sinasabi kay Digong Yung sinasabi ko, yung niluluko lang ni Kaufman ang mga Duterte. Pinipirahan, 150 million per month. 150 million Dalawa sila niya ni Jacobs, yung attorney Jacobs. ICC pa rin yun na dating judge nagtatrabaho. Kaya ito yung pagkakamali ni BP Sara, bakit kumuha sila ng European na nagtrabaho dati sa ICC. Dapat yung hindi nagtatrabaho sa ICC para hindi sila magkakaibigan, di ba? Balik tayo dito sa balita, courtesy ng GMA 24 Oras. Sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang kanyang lead counsel. Hinihintay na lang ang desisyon ng International Criminal Court kaugnay po niyan. Pero sa tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, delaying tactic lang yan. At nakatutok si Darlene Carr. Pwede. Sa sulat ni Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 kahapon, formal niyang hiniling ang kanyang pag-withdraw o pagbibitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilitisin sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa madugong war on drugs. Hindi binanggit ni Kaufman ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Base sa opisyal na dokumentong nakapost sa ICC website, March 31, 2026, pa natapos ang opisyal na engagement o kontrata ni Kaufman bilang counsel ng dating Pangulo. Ng sagot dito kung bakit nagretiro ito. Bakit nag-back out o tumigil sa pagiging defense counsel si Kaufman, si Nicholas. Siyempre, alam niya ang mangyayari
nababasa na ni Kaufman na mukhang tagilid si Digong, kaya bibitiw siya kasi kapag natalo si Digong, magagalit sila BP Sara at ang pamilya nito dito sa defense team na si Kaufman, di ba? Ay kailangan playing safe ka na, di ba? Alam mo na tagilid na eh. Kaya sisibat ka, wala naman kasi sa kontrata, dapat may kontrata na pinirmahan na, oy, bawal sumibat ha, bawal tumigil sa pagiging defense lawyer, dapat ganun. Eh wala eh, naisahan, ibig sabihin. Naisahan si BP Sara nitong mga Kaufman na ito. Ito kasi ang pagkakamali nila, bakit gumamit sila, kumuha sila ng European lawyer na galing din sa ICC. One heart yung mga judges dyan sa ICC. Kaya kapag mag-desisyon yan ay unanimous decision. Kung sino ang kalaban nila, sino yung pinoprosecute nila, lagot talaga dahil unanimous ang desisyon ng ICC. Kaya itong sila Kaufman at Jacobs, dating ICC judge yan, so pwedeng kaibigan nila yung mga judges dyan sa ICC na nag-prosecute ngayon kay Digong. Ano sa tingin mo, mga ka-DDS, mga kababayan? Okay, so ito na yung pinakamatindi, pinakaimportanteng parte ng buhay ni Digong dyan sa ICC. Ito na yung trial phase. Dito na mismo husgahan si Digong. Kaya kapag matalo siya sa trial, wala nang yung kasunod, kundi ipapadala na yan doon sa kung saan yung assignment niya, kung saan siya ikukulong. Yun na yung pangatlong phase eh. Kapag natalo ka na dyan sa trial, wala na, mga kababayan. Tapos na. So ayan, naluluto ang mga Duterte ng kanilang sariling pera, ng mantika nila, dahil sa maling pagkuha nila ng Defense Counsel na itong si Nicholas Kaufman. Mabuti pa yung kinuha nila, mga Pilipino lang. Marami namang magagaling na Pilipino, di ba? At least kapag matalo si Digong, ay pwedeng sampalin ni BP Sara yung mga Pilipino lawyer katulad ni Panilo Butiki. Di ba? Panilo Butiki, ik. Eh mukhang Butiki eh. Tapos ganun ng ganun. Hindi siya kinuha ni Digong, kaya nagmukhang asim. Dapat siya nga yung kinuha dahil Pilipino siya eh. At magaling naman si Panilo, iwan ko lang, marami daw na natalong kaso yan eh, kasi napanalo. Tapos sinabi niya magaling siya. Katatawang Butiki, ik, no? Okay, patuloy tayo. May 7, personal na pinuntahan ng defense team si Duterte. May 7, personal na pinuntahan ng defense team si Duterte sa kanyang detention facility para i-document ang pag-release o pagpayag ni Duterte na umalis si Kaufman at ang kagustuhan niyang kunin bilang kapalit ang isa pang abogado na redacted o hindi tinukol so sa yung redacted pampublikong na kopya abogado ng na yan, dokumento. sigurado ako yan ay European pa rin. Mga kababayan, alam nyo, sa Europe, ang Pilipino ay discriminated pa rin dyan sa Europe. Mas napaka-hambugiro, mas napakataas ng antas ng European kumpara natin sa Americans. Ang Americans, nakipaghalubilo na yan sa Pilipino noong kapanahonan pa ng World War II, magkasangga na tayo ng Amerika. Ang European ay hindi. Kaya pag nandun tayo sa Europe, ini-small tayo eh, mga kababayan. Kaya anong tingin nila kay Digong, kahit presidente yan, ini-small pa rin yan nitong mga European. Kaya mali talaga na kumuha si BP Sara ng mga European na defense lawyer. Maling-mali. Bakit hindi siya sa mga Pilipino? Maraming magaling dyan eh, na Filipino lawyers na kukunin nila. Kaya nga lang, ay madaling masampal ni BP Sara eh. Kapag natalo si Digong, siguradong makatikim ng buntal, no? Yung mga attorney katulad ni Panilo Butiki, ik. Ayun, kapag matalo yun, patay siya kay BP Sara, mga kababayan. Kaya ito nga ang tanong, bakit umatras na si Nicholas Kaufman imbis na ito na, palapit ng trials, bakit umatras siya ngayon at nag-endorse siya ng bagong defense counsel na kasama pa rin niya sa ICC noon?
redacted lang ang pangalan, hindi natin nalalaman yan. Okay, tapusin na natin ang balita. Sabi ni Kaufman, veterano na sa ICC ang bagong council ni Duterte. Sabi ni Kaufman, veterano na sa ICC ang bagong council ni Duterte kaya tiwala siya sa kakayahan nito. Sinabi na raw ni Kaufman sa bagong abogado ang mga pending deadline at siniguro sa kanya ng bagong council na dadalo siya sa status conference sa May 27. Sa isang payag, sinabi ni Kaufman na karangalan na naging kinatawan siya ng dating masaya Pangulo. siya na nagiging defense counsel siya dahil milyonaryo siya ngayon, instant millionaire dahil sa pera ni Digong itong si Kaufman. Mga DDS, ayan no, ito yung anuhin nyo, atakihin nyo itong ano nito, Facebook o kung ano man meron siya, Twitter, di ba? Atakihin nyo, oy, bakit iniwan nyo si Digong sa iri? Di ba? Kaya ito yung batikusin nyo ngayon, mga DDS, itong Kaufman na ito. Dahil pinapaasa lang talaga si BP Sara na kayang-kaya niya i-handle yung kaso. Hindi pala bumitiw siya dahil nakikita niya na yung anong patutunguhan yan sa trial. Ngayon yung ipinalit niya, anong alam nun? Walang alam yun. Blanco yun. Pag-aralan pa noon kung anong nangyari, anong kaso, bakit nagkaganito. At hindi pa nun nakuha talaga kung anong kwento. Mag-aaral pa yun. Yung bagong attorney, di ba? Kaya wala, lalong matatalo si Digong dito. Naluluto lang talaga si Digong sa sariling mantika niya. 150 million a month. 150 million, ang dami talagang pera ng mga Duterte. 150 million a month sweldo kay Kaufman. At ngayon tatalikod na dahil ilang buwan na ba yun, mga kababayan? 6 ba? 7? So, 7 times 150 million, paldo-paldo ang attorney na ito. Kapag inaprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal, tiwala si Kaufman na nasa Kapag inaprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal, tiwala si Kaufman na nasa mabuting kamay si Duterte na tinawag niyang Tatay Digong. Kailangan si pang aprubahan ng Kaufman ba? ICC Trial Chamber 3 ang parang request ni nagdidiis na rin ng Kaufman. utak, no? Tatay Digong na rin ang tawag Anong tatay? Sabihin mo na pinagpirahan mo, Tatay Digong ka dyan. Kung tatay mo yan, bakit sisingil ka ng 150 million? 150 million bawat buwan sa serbisyo mong wala serbisyo wala Pinapaasa lang talaga ang mga Duterte. Bibuti nga. Di ba mga kawan? Bibuti nga sa inyo. Di ba? Naluluto kayo sa mantika nyo Sariling mantika. Dahil dito sa panot na to Kaufman Nicolas. Bibitiw na dahil nakikita niya na walang patutunguhan. Ang trial ay nasa panig ng prosecution Kaya bibitiw siya para absuelto siya, di ba? Hindi siya ma-blame na dahil sa kanya ay napulong si Digong. So, graceful exit itong ginawa ni Kaufman. Gaya ng pag-aproba nito sa hiling ni Dov Jacobs sa magbitiw bilang Associate Counsel ni Duterte. Gaya ng pag-aproba nito sa hiling ni Dov Jacobs sa magbitiw bilang Associate Counsel ni Duterte. Sa desisyong inilabas kahapon, sinabi ng Trial Chamber 3 na nagpayag si Duterte na i-reorganize ang kanyang defense team bilang paghahanda sa paglilitis. Nagdesisyon ang Trial Chamber 3 na aprubahan ang pagbibitiw ni Jacobs sa paniniwalang wala itong abalang idudulot. Para sa mga abogado ng mga pamilya ng biktima ng drug war, gusto nilang magsimula na sa lalong madaling panahon ang paglilitis kay Duterte. Sana raw masiguro na ang pagbaba bagong ito ay hindi magdudulot ng delay o pagkaantala ng proseso. Sabi ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, may karapatan si Duterte na mamili ng kanyang abogado pero dapat daw siguruhin na hindi ito makaaantala sa proseso. Hindi dapat ito makabagal kasi nasa bagong phase ng proceedings ito. Magsisimula pa lang ang trial. May panahon para maghanda. Ang trial naman ay hindi magsisimula kaagad-agad. Sa kanya namang radio program kaninang umaga, tinawag ni Okay, Ombudsman so, Jesus Crispin pwedeng delaying Remulla na tactics din delaying yan. tactic ang Pero ilang pagbitiw ni araw lang yan na Kaufman. ma-delay. Ang main purpose talaga ni Kaufman sa pagbitiw dyan ay hugas kamay. Hugas kamay siya na wala siyang kasalanan. Na hindi dahil sa kanya ay makulong si Digong. Kung makulong si Digong at siya yung humahawak ng kaso, di ba? Siya yung ma-blame ng mga Duterte. Baka masampal pa siya ni BP Sara. Kaya, wise move. Nag-recommend na naman siya ng isang palpak na naman ang kasama niya noon, na attorney kay BP Sara. Kukunin naman niya ni BP Sara. Naku, lalong
walang alam yun, di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo dito? Pag-comment sa ating comment section, anong masasabi nyo dito sa pagbitiw ni Kaufman? Ito na ba yung tuluyang mabulusok sa kapamakan si Digong? O ito na ba yung tuluyan na talagang matatalo na siya sa trial? Dahil sa iba na yung may hawak ng kaso na attorney na walang alam. Diba? Mas okay si Kaufman kasi napag-aralan na ni Kaufman yung history ni Digong. Yung bago, mag-aaral na naman yun. Wala talaga. Nautakan si Digong Nautakan si BP Sara nitong mga European judges dito. Nagkakaisa sila At isa lang ang kanilang layunin dyan is to prosecute Digong. Wala nang ibang opsyon dyan Walang opsyon sa ICC na bitiwan si Digong. Ikulong talaga nila yan. 30 years daw na pagkakulong. At kung mabait daw si Digong sa loob, pwedeng 10 taon lang makakalabas na. Alright, anong masasabi niyo dito mga kabayan? Paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe, maraming salamat sa subscription. Malaking tulong yan. Ako'y magpaalam na. Ako'y sasaludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam.